Kumusta mga idol? Pag-usapan naman natin ang kwento ni Johnny Abarrientos bago pumasok sa PBA at ang kanyang kasikatan noon na nakarating pa sa NBA. Hindi nga talaga hadlang ang pagiging maliit or small sizes para makapaglaro sa ating pangbansang liga. Ang Philippines Basketball Association ika nga ay PBA. At ilan nga sa mga nagpatunay neto ay ang dating Ginebra former na si Eman Monfort sa height na 5'6". Ay walang duda na nakapaglaro nga siya sa PBA. At ang one of the best point guard na 5'7" height na si Johnny Abarrientos. Si Johnny Abarrientos ay ipinanganak noong July 17, 1970 sa Naga City, Bicol Region. Sa bayan ng Naga ay lumaki si Johnny Abarrientos nang may simpleng pamumuhay noon. Hanggang sa lumipat na nga sila ng Maynila at nanirahan sa La Loma, Quezon City. Si Johnny Abarrientos noon ay lumaki ng dancing lang ang tanging hilig niya. Naaksidente lang talaga na nakapaglaro siya ng basketball. Noong time na nagpa-practice sila ng sayaw sa loob ng basketball court. At saktong kakatapos lang nila sumayaw noon, nangyayain nga siya ng kanyang ka-classmates na subukan naman daw nilang maglaro ng basketball. At ayon pa kay Johnny Abarrientos, ay dahil na rin sa impluwensya ng kanyang 4 na kapatid na lalaki, na mahilig talagang maglaro ng basketball, na parang nakikita niya nga daw yung kanyang imahe sa kanyang mga kuya. At sa edad na 7 years old, ay nagsimula na ngang maglaro sa kalye si Johnny, kasama ang kanyang mga kapatid, na halos buong La Loma ay naiikot na nila makapaglaro lang noon. Dagdag pa ni Johnny Abarrientos, na parang hindi nga daw buo ang isang araw niya kapag hindi siya nakakapaglaro ng basketball noon. At sumali din siya sa mga ligang labas dati, na madalas ay ginaganap kapag may mga fiesta ng barangay. At nang mag-high school ay pinili niya ngang mag-aral sa NCBA, National College of Business Arts. At naglaro lang siya dito ng 1 year, kung saan ay nakasungkit pa nga sila ng isang champion. After nga nang mag-champion ang team ni Johnny Abarrientos sa NCBA, ay 2 school agad ang nag-offer sa kanya noon para i-recruit. Una ay ang Adamson at ang FEU. Pero kalaunan, ay pinili niya ngang mag-transfer sa FEU High School. At nabigyan pa ng isang kampyonato ang kanyang team. At nung mag-college, ay hindi na nga siya binitawan ng FEU. At mismong may-ari na ng FEU ang nakipag-usap noon, at nagbigay ng scholarship kay Johnny Abarrientos para doon maglaro. At sa unang taon ni Johnny Abarrientos sa college ay ginawa agad siyang first 5 bilang point guard position ng team. So bibihira mangyari ito sa isang player, mapa NBA man or PBA, dahil dadaan ka talaga muna sa bench or ibabangko ka muna kapag freshman ka, maging sila James Yap ng UE, at Alvin Patrimonio, or kahit sino pang magagaling na PBA player ngayon. Tanging si Johnny Abarrientos lang ang nakagawa nito. At siya nga rin ang nanalong Rookie of the Year sa UAAP noong 1989. At noong 1991, nang manalo bilang MVP si Johnny Abarrientos noon, na naging controversial pa ang pagkapanalo ng FEU. Way back 1991 Championship, De La Salle vs FEU kasi ang nagharap noon sa finals. So heto yung video na kung saan ay makikita nyo yung score. Sa last minute ay lamang na talaga ang La Salle sa FEU noon. Hanggang matapos ang 4th quarter at champion na talaga ang La Salle, pero biglang nabaliktad, at ang itinanghal ng UAAP na champion team ay ang FEU. Dahil daw si Tony Boy Espinosa noon bago matapos ang last minute ng 4th quarter ay meron ng 5 fouls, na dapat ay pinalabas na, or hindi na pinaglaro ng La Salle. So pag-usapan na lang natin yan sa next video. After nga mag-MVP sa UAAP ni Johnny, ay itinanghal din siyang MVP sa PBL, sa parehong taon ng 1991. Pinagsabay kasi noon ni Johnny Abarrientos ang paglaro sa UAAP at PBL. Hanggang 1992 at 1993, siya pa rin ang nanalong MVP. So bali 3 beses siyang nanalong MVP sa PBL ng magkakasunod. At 1993, na nga mismo nang mag-declare na si Johnny na magpa-draft sa PBA, na dapat ay Magnolia ang kukuha sa kanya, dahil ayaw sa kanya noon ni Coach Tim Cone na dating head coach ng Alaska. Dahil nga si Coach Tim Cone noon ay diehard fan talaga ng Chicago Bulls.
na kung saan ay gusto niya rin igaya sa PBA na dapat ay malalaki ang guard gaya sa NBA. So yun ang naging issue kay Johnny Abarrientos dahil nga sa height na 5'7 lang. At ito nga ay ginawang challenge ni Johnny sa kanyang sarili noon, na hindi hadlang ang kanyang height bilang isang point guard sa buong PBA. At patunayan kay Coach Timko na malit siya. At sa unang taon nga ni Johnny noon sa Alaska ay nag-adjust talaga siya ng husto para pag-aralan ang triangle offense ni Coach Timko noon. Kaya sa pangalawang taon noon ni Johnny sa Alaska at 1994, ay grabe talaga ang ipinakita niyang laro para makarating ng championship at magkaroon ng unang kampyonato sa PBA. Hanggang mag-back-to-back champion na nga ang Alaska noon, na naging susi para makamit ang kauna-unahang Grand Slam sa PBA. Simula 1994 hanggang 1998, ay hinakot talaga ng Alaska noon ang kampyonato. At simula noon ay tinawag ng The Flying si Johnny Abarrientos. At 2 beses din siyang nanalong Finals MVP, sa taong 1996 at 1997. So napakaraming achievement award din nga ang hinakot noon ni Johnny Abarrientos. At nakapaglaro pa ng Asian Game noong 1998. Ayon pa nga kay Johnny sa isang article na nabasa ko, ay ang tanging Rookie of the Year lang daw ang hindi niya talaga nakuha noon sa PBA. At after nga ng Grand Slam noon, ay naging maingay talaga ang pangalan ni Johnny Abarrientos na nakarating pa sa labas ng Pilipinas. At isa nga sa team ng NBA ang nagka-interest, yun ay ang team ng Charlotte Hornets, na 2 beses pang nag-offer kay Johnny noong 1997. Ang unang offer kasi ng Charlotte Hornets noon ay mag-training si Johnny Abarrientos sa kanilang training camp mismo sa Charlotte Hornets. Ngunit hindi nga ito binigyan pansin ng kampo ni Johnny, dahil sa pag-aakalang baka hindi naman talaga sila seryoso. At sa pangalawang pag-offer nga ng Hornets kay Johnny noon, ay nanood na mismo ang scout ng Charlotte Hornets sa Araneta, sa laban ng Alaska versus Pure Foods, kung saan ay hindi naman sila binigo ni Johnny Abarrientos dahil panalo ang Alaska noon. At siya pa naging best player ng game. So mas lalo nga silang na-impressed pa. At pagkatapos nga ng laro, ay agad na inimbitahan sina Coach Timko at Johnny Abarrientos sa Peninsula Hotel sa Makati, kung saan ay doon din naka-check-in ang scouts ng Charlotte Hornets, para pag-usapan na ang ibibigay na kontrata kay Johnny noon. At sa pangalawang offer nga ng Hornets noon, ay inalok na ng 10 days contract si Johnny na agad namang napaisip sa offer na iyon. At maging si Coach Timko ay pumayag na rin sa alok ng Hornets. Hanggang sa kausapin na rin nga ng scout ang may-ari ng Alaska noon na si Wilfred Oitengso, tungkol sa planong pagkuha kay Johnny para maglaro sa NBA, na pumayag na rin sa huli. Ang Charlotte Hornets kasi noon ay nangangailangan talaga ng isang guard dahil nga sa pagkawala ni Muggsy noon sa Hornets na isang 5'3 lang din ang height. At yun nga ay nakita nila noon sa katauhan ni Johnny Abarrientos na naglalaro din sa PBA. Hanggang sa binigyan pa nga si Johnny ng ilang araw noon para makapag-decide. Pero sa huli ay hindi pa rin tinanggap ni Johnny ang pangalawang offer sa kanya ng Hornets. So ito sana yung kauna-unahang pure blood Filipino na nakapaglaro sa NBA kung sakaling pumayag nga siya noon. Siguro ayaw din talaga sumugal ni Johnny sa NBA noon, dahil nga sa hindi niya rin alam kung ano yung magiging future pagdating sa NBA. At pangalawa ay dahil nga sa momentum nila sa Alaska noon, na halos nagsisimula pa lang sa kanyang prime si Johnny sa PBA sa loob ng 5 taon, at hanggang sa ipinagpatuloy niya nga ang paglalaro sa PBA. At siya nga rin ay isa sa may pinakamaraming nakuhang championship sa PBA history, na umabot pa ng 12 times champions. At sa taong 90s ay napasabak na rin siya sa pag-aartista. At hanggang sa magpalipat-lipat na nga ng team at nag-retired, na ngayon ay kasalukuyang assistant coach ng Magnolia. So ito nga ang naging kwento ni Johnny Abarrientos hanggang makapasok sa PBA. Mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang ating video ay palike at subscribe na rin po.